Isang mahigpit na yakap sa inyong mga puso, mga katadhana. Muli, ito si Donna, ang inyong kasama sa mga kwentong sumasalamin sa ating buhay. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong mga taong pinag-alayan mo ng iyong puso, ang siyang magtataboy sa iyo palayo? Paano ka muling babangon kung ang pundasyon ng iyong mundo ay biglang gumuho? Umalis ka na. Ngayon din. Ang mga salita, parang hangin na dumaan lang sa kanyang tainga. Ngunit ang hapdi, tumagos hanggang buto. Nanlamig ang mga paa ni Marian sa sahig na dati niyang itinuring na tahanan. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang sanggol na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa mundong nagigiba sa paligid nila. Sa harap niya ay nakatayo si Sofia, ang kanyang biyanan, na may mukhang kasing tigas ng bato. At sa tabi nito, si Renato, ang kanyang asawa. Pabigat ka lang dito, Marian. Wala kang silbi. Ang boses ni Renato, malamig, walang emosyon. Hindi yun ang boses ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Hindi yun ang boses ng lalaking gabi-gabi niyang pinagtitimpla ng kape. Pinupuyatan para lang makapasa sa architecture board exam noon. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagsilbihan niya. Ngayon, tinatawag siyang walang silbi. Nakita ni Marian ang isang maletang nakahanda na sa tabi ng pinto. Ang mga damit niya at ng kanyang anak, basta na lang isinilid doon. Planado ang lahat. Bakit? Nabasag ang boses ni Marian sa unang pagkakataon. Isang tanong na puno ng pagtataka at sakit. Renato? Anong kasalanan ko? Umiwas ng tingin si Renato. Si Sofia ang sumagot. Ang kasalanan mo ay ang umasa na habang buhay ka naming bubuhayin, hindi ka parte ng pamilyang ito. Bawat salita ay isang sampal. Bawat segundo ng pananahimik ni Renato ay isang kumpirmasyon. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Marian at marahas siyang kinaladkad palabas. Teka lang po. Pagmamakaawa ni Marian. Renato, tulungan mo ako. Pero si Renato, nanatiling nakatayo roon, parang isang estranghero. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanila ang mapanuring mga mata ng mga kapitbahay. Ang usapan ay huminto. Ang lahat ay nakatingin. Ang hiya, parang kumot na bumalot sa buong pagkatao ni Marian. Itinulak siya ni Sofia palabas. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Marian sa labas. Yakap-yakap ang kanyang anak. Ang maleta niya ay nakahandusay sa kanyang paanan. Nagsimulang umambon. Malamig. Ang bawat patak ay parang luhang nakikidalamhati sa kanya. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang mapupuntahan. Habang nakatayo siyang tulala sa gitna ng eskinita, basang-basa na sa ulan, isang tricycle ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto nito. Isang matandang babae may buhok na puti na parang sinulid na pilak ang bumaba. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Apo? Marian? Tanong ng matanda sa malumanay na boses. Anong nangyari sa'yo? Sa pagkilala sa mukha ng kanyang Lola Teresa, ang huling hibla ng lakas ni Marian ay bumigay. At doon, sa gitna ng ulan at sa harap ng kanyang lola, humagulhol siya ng walang tigil. Ang bahay ni Lola Teresa ay maliit lang, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Pero para kay Marian, ito ang pinakamalaking palasyo sa buong mundo. Nang gabing iyon, mabango sa loob. Amoy pinakuluang dahon ng bayabas at lumang libro. Amoy pagmamahal. Walang masyadong tanong si Lola Teresa. Kinuha niya ang basang sanggol mula sa mga braso ni Marian. Binihisan ito ng malinis na lampin at inihiga sa isang duyan na gawa sa kumot. Pagkatapos, inasikaso niya si Marian. Halika, apo. Magpalit ka ng damit at uminom ka nitong mainit na salabat. Habang humihigop ng mainit na luya, unti-unting nanumbalik ang pakiramdam sa nanlalamig na katawan ni Marian. Pero ang puso niya, manhid pa rin. Tila isang malaking bato ang nakadagan dito.
Lola, wala na po akong babalikan, sabi niya sa basag na tinig. Pinalayas na nila ako. Umupo si Lola Teresa sa tapat niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang. Puno ng kalyo mula sa maraming taon ng paggawa ng mga banig at basket. Pero ang haplos nito ay napakalambot. Hindi kanila pinalayas, Marian. Pinalaya kanila. Mahinahong sagot ng kanyang lola. Pinalaya kanila mula sa isang kulungan kung saan hindi nakikita ang halaga mo. Tumingin si Marian sa lola niya, naguguluhan. Pero wala po akong silbi, lola, sabi nila. Putol ni Lola Teresa. Huwag mong uulitin ang kasinungalingan ng iba. Baka maniwala ka. Itinuro ng matanda ang isang lumang baul sa sulok. Naalala mo ba kung ano ang laman niyan? Lumapit si Marian at dahan-dahang binuksan ang baul. Sa loob, nakatago ang mga luma niyang gamit. Ang mga T-square, ang mga lapis, ang mga luma niyang blueprint mula sa kolehiyo. At sa ibabaw ng lahat, nakarolyo at nakatali ng isang pulang laso. Ang kanyang diploma sa architecture. Hinaplos niya ang papel. Parang kailan lang nang isabit niya ito nang may pagmamalaki sa dingding ng bahay nila ni Renato. Ngayon, para itong isang piraso ng basura na itinapon sa baul. Ang kamay na nagtayo ng bahay para sa iba, kayang-kaya ring itayo ang sarili niyang buhay. Ang mga salita ni Lola Teresa ay tumagos sa puso ni Marian. Hindi tulad ng mga salita ni Renato kanina. Ang mga salitang ito ay hindi nanakit. Nagpapagaling. Kinabukasan, habang natutulog pa ang kanyang anak, lumabas si Marian sa may bintana. Mula roon, tanaw niya ang kabuuan ng kanilang barangay. Isang komunidad ng mga mangingisda. Ang mga bahay ay dikit-dikit, karamihan ay gawa sa magaan na materyales. Laging nasa panganib tuwing may darating na bagyo. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang matagal na niyang kinalimutan. Matagal nang ibinaon dahil sa pag-aakalang ang tanging mundo niya ay ang maging asawa at ina. Kumuha siya ng isang lumang kalendaryo sa dingding. Sa likod nito, na puti at blangko, kinuha niya ang isang lapis na uling. Nanginginig pa ang kamay niya sa simula. Ngunit habang gumuguhit siya, unti-unting nabubuo ang mga linya, mga pader na matibay, isang bubong na kayang salagin ang pinakamalakas na hangin, isang bahay na maliit, pero ligtas, isang bahay na abot kaya para sa mga taong tulad ng kanyang mga kapitbahay, isang bahay na simbolo ng pagbangon. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Lola Teresa na may dalang-dalawang tasa ng kape. Magandang umaga, arkitekta. Bati ng matanda na may ngiti sa mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti pabalik si Marian. Isang nangiting pagod, may bahid pa rin ng sakit. Pero isang nangiting may pag-asa. Kinailangan ni Marian ng ilang araw para buuin ang kanyang loob. Araw-araw, habang tulog ang kanyang anak, inilalaan niya ang bawat minuto sa pagguhit, pagkalkula, at pagperpekto ng kanyang disenyo. Ang bawat linya sa papel ay parang isang hakbang palayo sa Marian na walang silbi. Nang sa wakas ay makumpleto niya ang preliminaryang plano, alam niyang kailangan niya ng tulong ng isang professional, isang structural engineer. May isang maliit na engineering office sa munisipyo. Pag-aari ito ng isang pamilyang matagal nang naninilbihan sa kanilang bayan. Kinakabahan man, dinala ni Marian ang kanyang mga plano, maingat na inilagay sa isang lumang envelope. Ang opisina ay simple lang. Puno ng mga blueprint at amoy ng bagong print na papel. Isang lalaking nakasalamin, mukhang mas bata lang sa kanya ng ilang taon, ang sumalubong sa kanya. Seryoso ang mukha nito, ngunit magalang. Magandang umaga, ma'am. Anong maitutulong ko? Gusto ko sanang magpakonsulta tungkol sa isang plano. Nauutal na sabi ni Marian. Ipinatong niya ang envelope sa mesa.
Pakiramdam niya ay inilalatag niya ang buong puso't kaluluwa niya roon. Kinuha ng lalaki ang mga papel at maingat na inilatag. Tumahimik ito habang pinag-aaralan ang bawat detalye. Tinitigan ni Marian ang pangalang nakadisplay sa mesa nito. Engrar Tomas Reyes. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kaba ni Marian. Handa na siyang marinig ang pagtanggi, ang pagtawa, ang pagsasabing imposible ang kanyang pangarap. Pero imbes na tumawa, tumango-tango si Tomas. Kumuha ito ng lapis at nagsimulang magsulat ng mga numero sa gilid ng papel. Ang design ng pundasyon mo, matalino, sabi nito. Hindi inaalis ang tingin sa plano. Ginamit mo ang konsepto ng floating foundation para maka-adapt sa klase ng lupa sa coastal area. At itong bracing system para sa bubong, makakatipid sa materyales pero matibay. Tumingala ito at tiningnan si Marian ng diretso sa mata sa unang pagkakataon. Architect ka? Tumango lang si Marian, hindi makapagsalita. Nanunubig ang kanyang mga mata. Matagal na panahon na, mula nang may tumawag sa kanya niyan. This is brilliant, sabi ni Tomas. Very practical. Dalawang salita. Brilliant at practical. Para itong tubig na malamig na idinilig sa natutuyot niyang kaluluwa. Ang kabaligtaran ng walang silbi. Ang kabaligtaran ng pabigat. Sa salamat, pabulong niyang sabi. May ilang detalye na kailangan nating i-adjust para sa structural integrity, pero overall, this is a very solid plan. Patuloy ni Tomas na tila hindi napansin ang pangingilid ng luha ni Marian. Sino ang target beneficiary mo nito? Ang mga pamilya sa amin, sa fishing village. Tumango ulit si Tomas, isinara niya ang folder. Gusto ko ang proyektong ito. Kung papayag ka, tutulungan kitang i-finalize ang structural plans. Walang professional fee sa ngayon. Kapag nakuha na natin ang funding, saka na natin pag-usapan. Hindi makapaniwala si Marian. Isang estranghero. Handang tumulong sa kanya ng walang kapalit. Sa seryoso ka, engineer? Tomas na lang, sabi nito, na may bahagyang tamang ngiti sa unang pagkakataon. At oo, seryoso ako. Bihira akong makakita ng planong may puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Tomas. Tumayo ito para sagutin. Opo, Tay. Narinig ni Maria na sabi nito. Nasa opisina lang po. Opo, sinisigurado ko pong malayo ako sa kanila. Sino kaya ang kanila? Hindi na ito naitanong ni Marian. Masyado siyang masaya. Masyadong magaan ang pakiramdam. Sa wakas, pagkatapos ng kadiliman, may isang sinag ng liwanag. May isang taong naniwala sa kanya. Habang nag-aayos sila ng schedule para sa susunod nilang meeting, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Sofia. Napatigil ang mundo. Ang ngiti sa labi ni Marian ay naglaho. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding lamig. Nakatayo roon ang biyenan niya, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng gulat, na mabilis na napalitan ng galit at pagkasuklam. Tila isang demonyong nag-aabang sa pintuan ng langit, nakalalabas lang ni Marian. Ang pagkakangiti ni Tomas ay napawi nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Marian at ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ginang Sofia, magandang araw po. Magalang na bati ni Tomas, ngunit may bahid ang pag-iingat sa kanyang boses. Hindi pinansin ni Sofia si Tomas. Ang mga mata niya ay nakapako kay Marian na parang isang laser na gustong tumunaw sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sofia. Ang bawat salita ay may diin. Nag-aaksaya ng oras ng ibang tao? Naramdaman ni Marian na nanliit siya. Ang kumpiyansang naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala. Ngunit nang maalala niya ang kanyang anak, ang kanyang lola, at ang mga salita ni Tomas, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Nandito ako para sa isang proyekto. Ginang Sofia. Sagot ni Marian.
Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa bibig ni Sofia. Proyekto? Anong alam mo sa proyekto? Ang tanging alam mo ay umasa sa iba. That's enough. Biglang sabat ni Tomas. Ang boses niya ay kalmado, pero matigas. Architect Santos is here as a client, and a promising one at that. Nagulat si Sofia sa pagsagot ni Tomas. Inilipat niya ang matalim na tingin sa binata. Huwag kang makialam dito, bata. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang kausap mo. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya sila at padabog na lumabas ng opisina. Naiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Pasensya ka na, nahihiyang sabi ni Marian. Siya ang dati kong biyenan. Alam ko, simpleng sagot ni Tomas. Huwag mo siyang alalahanin. Mag-focus tayo sa plano. Ang profesionalismo ni Tomas ang nagbalik ng lakas ng loob ni Marian. Sa tulong niya, sa loob ng isang linggo, nabuo nila ang isang kompletong proposal para sa Bahay Pag-asa. Ang susunod na hakbang, iharap ito sa barangay council at sa mga residente. Ang araw ng pulong ay dumating. Puno ang maliit na barangay hall. Nandoon ang kapitan, ang mga kagawad, at ang karamihan sa mga pamilya sa kanilang lugar. Nandoon din si Lola Teresa, tahimik na nakaupo sa likod, nagbibigay ng suporta. Nanginginig ang mga tuhod ni Marian habang papalapit siya sa harap. Inilagay niya ang kanyang mga plano sa isang maliit na pisara. Nagsimula siyang magsalita, ipinapaliwanag ang bawat detalye, ang halaga, ang mga materyales, ang benepisyo. May mga bumulong, may mga nagduda. Paano namin matitiyak na matibay yan? Tanong ng isang mangingisda. Saan tayo kukuha ng pondo? Tanong ng isa pa. At mula sa isang sulok, isang boses ang narinig ng lahat. At paano tayo magtitiwala sa isang taong ni sarili niyang pamilya ay hindi na kayang buuin? Si Sofia. Nakatayo siya sa may pintuan kasama ang ilang mga kaibigan niya. Ang mga salita niya ay parang lason na kumalat sa buong silid. Bago pa man makasagot si Marian, isang matandang lalaki ang tumayo. Si Mang Cardo, isa sa mga pinakarespetadong mangingisda sa kanilang komunidad. Ang pinag-uusapan natin dito ay bahay, hindi buhay ng may buhay. Sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay mahinahon, pero may bigat. Ang tanong ay, makakatulong ba ito sa atin o hindi? Ang pagsasalita ni Mang Cardo ay nagpatahimik sa bulungan. Iyon ang pagkakataong kailangan ni Marian. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako nangangako ng palasyo. Ang ipinapangako ko po ay isang mas ligtas na masisilungan para sa mga anak natin kapag dumating ang bagyo. Ang pondo po, magsisimula tayo sa maliit. Magtutulungan po tayo. Bayanihan, iyan po ang pundasyon ng proyektong ito. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang umiyak ang kanyang anak. Nakarga-karga ng isang teenager na kapitbahay sa labas. Mabilis na lumabas si Marian at kinuha ang sanggol. Bumalik siya sa harap, yakap-yakap ang kanyang anak. Isang kamay niya ang nakahawak sa kanyang anak at ang isa naman ay nakaturo sa blueprint. Ang imahe na yon, isang ina, isang arkitekto, isang miyembro ng komunidad, ang tumago sa puso ng mga naroroon, lalo na sa mga kapwa niya babae. Nakita nila ang kanilang sarili sa kanya, ang kanilang mga pangarap at takot. Isa-isang tumango ang mga tao. Nagpalakpakan, naaprubahan ang proyekto. Habang pauwi, masaya at magaan ang pakiramdam ni Marian. Ngunit nang madaanan niya si Sofia, humarang ito sa kanyang daan. Akala mo nanalo ka na? Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating. Mag-isa. Ang banta ay malinaw. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Nagsimula ang pagtatayo ng Bahay Pag-asa, hindi sa pagbuhos ng semento, kundi sa pagbuhos ng tulong mula sa komunidad. Ang mga lalaki ay nagboluntaryong magbuhat ng mga materyales.
Ang mga babae ay nagluto ng pagkain para sa mga trabahador. Ang buong barangay ay naging isang malaking construction site na puno ng tawanan at pag-asa. Sa gitna ng lahat, nandoon si Marian at si Tomas. Para silang dalawang konduktor na gumagawa ng isang magandang musika. Si Marian, gamit ang kanyang mga plano at pananaw, ang nagbibigay ng direksyon. Si Tomas, gamit ang kanyang kaalaman sa teknikal, ang nagsisigurong matibay ang bawat nota. Magkaintindihan sila kahit sa tinginan lang. Isang tanghali. Habang abala si Marian sa pagsusuri ng pundasyon, hindi niya namalayan ang paglapit ni Tomas. May dala itong 2 bote ng malamig na tubig at isang supot ng kamatsili, ang paboritong tinapay ni Marian noong bata. "Break muna, architect," sabi ni Tomas. Iniabot ang pagkain sa kanya. "Salamat, Tomas. Pero paano mo nalaman na paborito ko to?" Nagtatakang tanong ni Marian. "Narinig ko lang na binanggit ni Lola Teresa minsan," sagot ni Tomas na tila nahihiya pa. Umupo sila sa ilalim ng isang puno ng niyog para kumain. Sa mga sandaling iyon, hindi sila engineer at architect. Sila ay 2 taong nagkakapalagayan ng loob sa gitna ng init ng araw at alikabok ng construction. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga paboritong pagkain, sa mga simpleng bagay sa buhay. Nalaman ni Marian na mahilig pala sa aso si Tomas at nalaman ni Tomas na nangangarap palang magkaroon ng sariling hardin si Marian. Sa bawat araw na lumilipas, ang paghanga ni Marian kay Tomas ay lumalalim. Hindi lang dahil sa talino nito, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. At sa mga mata ni Tomas, nakikita ni Marian ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mata ng iba. Respeto. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga tabla, isang anino ang tumabon sa kanila. "Marian," nanigas si Marian sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Renato. Payat siya at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig, ngunit sinubukan niyang ngumiti. "Nandito lang ako para kumustahin ang anak natin," sabi niya. Automatikong humakbang si Tomas na tila gustong pumagitna sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Marian ng isang tingin. "Nasa bahay siya ni Lola," malamig na sagot ni Marian. "Gusto ko lang siyang makita." Pagpupumilit ni Renato. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay hindi nakatingin kay Marian. Ang mga mata niya ay palihim na gumagala sa paligid, sa mga nakalatag na blueprint, sa istrukturang unti-unti nang nabubuo. "Bibisitahin mo siya doon, wag dito," mariing sabi ni Marian. "Lugar ito ng trabaho." Tumingin si Renato kay Tomas na may halong pagdududa at selos. "Sino siya?" "Siya si Engineer Reyes, ang partner ko sa proyektong ito." Idiniin ni Marian ang salitang partner. Nakuha ni Renato ang mensahe. Sa isang kisap mata, bumalik ang dating anyo niya, mapagmataas at mapanlait. "Partner, ingat ka, engineer. Baka mamaya, pabigat lang din yan sa'yo," sabi niya bago tumalikod at umalis. Naiwan ng isang mabigat na katahimikan. Ang magandang samahan nila ni Tomas kanina ay biglang nabahiran ng tensyon. Gabi na nang matapos ang trabaho, habang nagliligpit, napansin ni Marian ang isang bahagi ng scaffolding na tila hindi maayos ang pagkakakabit. Kakaiba. Sinigurado niya kaninang umaga na mahigpit ang lahat. Marahil ay imahinasyon niya lang iyon, ngunit kinabukasan, ang masamang kutob niya ay nagkatotoo. Pagdating nila sa site, bumungad sa kanila ang isang magulong tanawin. Ang isang malaking bahagi ng scaffolding ay bumagsak. Walang nasaktan dahil wala pang tao, ngunit maraming materyales ang nasira. Ang trabaho ay siguradong maaantala. Tumingin si Marian at Tomas sa isa't isa. Alam nilang pareho ang nasa isip nila. Hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Ang balita tungkol sa bumagsak na scaffolding
ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Nagdulot ito ng takot at pag-aalinlangan. Baka minalas ang proyektong yan, sabi ng isa. O baka naman hindi talaga matibay ang disenyo. Bulong ng isa pa. Sinubukan ni Marian at Tomas na pakalmahin ang mga tao. Sinisiguradong isang aksidente lang yon na may halong sabotahe. Ngunit ang binhi ng duda ay naitanim na. At may isang taong handang-handa itong diligan. Kinagabihan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng nasirang site, tahimik na naglakad si Sofia papunta sa bahay ni Mang Cardo. Inabutan niya itong nag-aayos ng kanyang lambat sa labas ng bahay. "Magandang gabi, Cardo." Bati ni Sofia. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila isang kaibigang nag-aalala. "Sofia!" sagot ni Mang Cardo, bahagyang nagulat. "Napadaan ka. Nabalitaan ko ang nangyari sa construction site. Nakakabahala," sabi ni Sofia, umupo sa isang bangkong kahoy. "Alam mo, Cardo, nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ng lahat." Hindi umimik si Mang Cardo, ngunit ipinagpatuloy ni Sofia. "Naaalala mo pa ba noong nagkasakit ng malubha ang asawa mo? Noong halos isuko na ng mga doktor?" Malambing na paalala ni Sofia. "Walang-wala kayo noon. Sino ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital? Sino ang nagpautang sa inyo ng walang interes para lang mailigtas siya?" Tumigil si Mang Cardo sa pag-aayos ng lambat. Ang mga kamay niya ay natigilan. Ang alaala ay malinaw pa rin. Ang utang na loob na yon ay habang buhay niyang dadalhin. "Hindi ko makakalimutan ang tulong ng pumanaw mong asawa, Sofia," sabi niya sa mahinang boses. "Mabuti naman," sabi ni Sofia. At ngayon, nagbago ang tono niya. Naging mas may diin. "Dahil ngayon, ako naman ang hihingi ng tulong sa'yo. O sabihin na nating, bayad." Tumingin ng diretso si Sofia sa mga mata ni Mang Cardo. "Gusto kong itigil mo ang suporta mo sa proyektong yan ni Marian. Kumalas ka at gamitin mo ang iyong boses para kumbinsihin ang iba na gawin din iyon para sa kapakanan ng lahat." "Pero Sofia, tama ang proyekto. Makakatulong ito sa atin." Katwiran ni Mang Cardo. "Ang kapakanan ba ng komunidad ang iniisip mo o ang kapakanan ng babaeng sumira sa pamilya ng anak ko?" Ganting tanong ni Sofia. "Cardo, may utang na loob ka sa amin. Isang malaking utang na loob. Panahon na para bayaran mo yon." Tumayo si Sofia at iniwan si Mang Cardo na tulala sa dilim. Ang bigat ng utang na loob ay parang isang malaking bato na pumasan sa kanyang mga balikat. Sa isang banda, ang kanyang konsensya at ang alam niyang tama. Sa kabilang banda, ang isang tradisyon at isang utang na hindi niya maaring talikuran. Kinabukasan, habang nagpupulong sina Marian, Tomas, at ang mga residente para pag-usapan ang susunod na hakbang, dumating si Mang Cardo. Ang kanyang muka ay mabigat. "Marian, Tomas." Simula niya, hirap na hirap bigkasin ang mga salita. "Pasensya na. Hindi ko na maitutuloy ang pagtulong sa proyektong ito." Nagulat ang lahat. "Pero Mang Cardo, bakit po?" tanong ni Marian. Umiwas ng tingin si Mang Cardo. May mga mas mahalaga akong dapat asikasuhin. At sa tingin ko, mas mabuting itigil na muna natin ito. Baka nga may dalang kamalasan." Dahil sa bigat ng boses at respeto nila kay Mang Cardo, ilang pamilya pa ang nagsabing aatras na rin sila. Biglang nabawasan ang mga taong handang tumulong. Ang pag-asang naramdaman nila kahapon ay napalitan ng panlulumo. Naiwan si Maria na nakatayo sa gitna. Pakiramdam niya ay muli siyang pinagtaksilan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Tanging si Lola Teresa, na nakarinig ng usapan sa kabilang bahay, ang lumapit sa kanya at bumulong. "Ang utang na loob, Apo, ginamit ni Sofia ang nakaraan para sirain ang iyong kinabukasan. At doon, naintindihan ni Marian. Ang kalaban niya ay hindi lang galit at inggit. Ang kalaban niya ay isang bagay
na mas malalim, mas nakaugat sa kanilang kultura. Isang bagay na napakahirap labanan. Ang pag-atras ni Mang Cardo at ng ilang pamilya ay isang malaking dagok sa Bahay Pag-asa. Bumagal ang trabaho. Ang dating masayang bayanihan ay napalitan ng alinlangan at bulong-bulungan. Ngunit hindi sumuko si Marian. Kasama si Tomas at ang mga natitirang pamilya na naniwala pa rin sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang pagtatayo. Kahit pa doble ang hirap. Akala ni Marian, iyon na ang pinakamatinding pagsubok. Nagkamali siya. Isang hapon, habang nagpapatulog siya ng kanyang anak sa duyan, isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa tapat ng bahay ni Lola Teresa. May iniabot itong isang brown envelope para sa kanya. Delivery po para kay Ginang Marian Santos. Nagtaka si Marian. Wala naman siyang inaasahang sulat. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang formal na liham mula sa isang law office. Isang subpoena. Binasa niya ang mga nakasulat, ngunit ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Paulit-ulit niyang binasa hanggang sa wakas, tumagos ito sa kanyang isipan. Si Renato at si Sofia ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Isang petisyon para sa sole guardianship ng kanilang anak. Nakalagay sa dokumento ang mga paratang na si Marian ay isang unfit mother, na siya ay financially unstable at hindi kayang magbigay ng maayos na kinabukasan para sa bata. At ang pinakamasakit sa lahat, na pinapabayaan niya ang kanyang anak para lamang sa kanyang personal na ambisyon sa proyektong walang kasiguraduhan. Bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw, ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ngayon, gusto nilang kunin ito mula sa kanya. Nabitiwan ni Marian ang sulat. Napaluhod siya sa sahig na kawayan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi siya makahinga. Ang sakit, mas matindi pa ito kaysa noong pinalayas siya. Ito ay isang atake, hindi lang sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang pagiging ina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Hindi isang iyak ng lungkot, kundi isang iyak ng purong takot at galit. Paano nila nagawa ito sa kanya? Paano nila nagawang gamitin ang sarili nilang kadugo bilang isang sandata? Nang gabing iyon, hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Yakap-yakap niya lang ang kanyang anak, takot na kahit sa pagpikit niya ay bigla na lang itong mawawala. Hinalikan niya ang malambot na buhok nito, inamoy ang bango ng gatas at pulbos. Hindi hahayaan ni Mama na kunin kanila. Bulong niya sa natutulog na sanggol. Kahit anong mangyari, lalaban si Mama. Sa mga salitang yon, ang kanyang takot ay unti-unting naging determinasyon. Ang kanyang mga luha ay naging panggatong sa isang apoy na mas nag-aalab pa kaysa dati. Kung akala nila ay susuko siya, nagkakamali sila. Hinawakan nila ang hindi nila dapat hinawakan. Kinabukasan, hinanap niya si Tomas sa construction site. Nakita siya nitong nakaupo sa isang tumpok ng hollow blocks. Tulala at namumugto ang mga mata. Marian, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Tomas. Ipinakita ni Marian ang sulat. Habang binabasa ito ni Tomas, ang mukha nito ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa hindi makapaniwalang galit. Nang matapos niyang basahin, tumingin siya kay Marian na muling naiiyak. Wala na, Tomas. Paano ako lalaban? Wala akong pera para sa abogado. Sila. Nasa kanila ang lahat. Umupo si Tomas sa tabi niya. Kinuha niya ang kamay ni Marian at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa nanginginig niyang katawan. Hindi ka nag-iisa dito, Marian, sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Lalaban tayo.
Tumingin si Marian sa mga mata ni Tomas. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya ang sulat, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa isang bahay na gawa sa semento. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng isang tahanan na pilit winawasak ng iba. Ang balita tungkol sa kasong isinampa laban kay Marian ay kumalat na parang apoy sa buong komunidad. Pero ang epekto nito ay hindi tulad ng inaasahan ni Sofia. Imbes na talikuran si Marian, ang mga tao, lalo na ang mga ina, ay lalong nagpakita ng simpatiya. Ang paggamit sa isang inosenteng bata bilang panlaban sa isang personal na galit ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa kanilang simpleng pananaw sa buhay. Ang ginawa ni Renato at Sofia ay hindi na tama. Sumusobra na. Isang gabi, sa isang maliit na tindahan kung saan nagkakape ang mga lalaki, nag-uusap sila. Kawawa naman si Marian, sabi ng isa. Mabait na bata yan. Hindi tama yung ginagawa ng pamilya Santos, pera lang ang alam. Sabi naman ng isa pa. Sa isang sulok, tahimik na nakikinig si Kiko, ang binatilyong anak ni Mang Cardo. Simula nang pumanig ang kanyang ama kay Sofia, hindi na sila nag-imikan. Nahihiya siya sa ginawa ng kanyang ama at naaawa siya kay Marian. Nang marinig niya ang usapan tungkol sa kaso, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapwa niya teenager na lumaki sa lugar na yon. Kailangan nating tulungan si Ate Marian, sabi ni Kiko sa kanila. Hindi natin kayang lumaban sa korte, pero may magagawa tayo. Pwede tayong maging mata at tenga niya. Sumang-ayon ang lahat. Simula ng gabing iyon, nagkaroon ng mga secret agent si Marian na hindi niya namamalayan. Nagbabantay sila, nagmamasid. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pagbabantay. Isang gabi, nakita nila si Renato na palihim na pumunta sa construction site. Akala nito ay wala ng tao. Nagtago si Kiko sa likod ng mga puno ng saging. Gamit ang kanyang cellphone, kinuhanan ni Renato ng litrato, ang bawat pahina ng mga blueprint na pansamantalang iniwan ni Marian sa maliit na kubol. Mabilis ang kanyang mga kilos, halatang halata na isa itong pagnanakaw. Kinuhanan ni Kiko at ng kanyang mga kaibigan ng litrato at maikling video ang ginagawa ni Renato. Gamit ang kanilang mga mumurahing cellphone, nanginginig man ang kamay sa takot, nakuha nila ang ebidensya. Narinig din nila ang isang bahagi ng usapan ni Renato sa telepono. Oo, nakuha ko na. Sigurado ito, i-present ko sa board ng Mega Build Corporation sa Biyernes. Kapag naaprubahan, bayad na lahat ng utang ko sa inyo, Mega Build Corporation. Utang. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo. Kinabukasan, dali-daling pinuntahan ni Kiko si Marian at Tomas. Sa simula ay nag-aalangan pa sila, takot na mapagalitan. Ngunit nang ipakita nila ang mga litrato at video sa cellphone, napatanga sina Marian at Tomas. Ito na. Ito ang patunay ng kanilang hinala. Hindi lang ito simpleng panggigipit. Ito ay isang desperadong plano na dulot ng problemang pinansyal. Tinitigan ni Tomas ang mga litrato sa cellphone. Tumingin siya kay Marian. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Bigla niyang naintindihan ang buong plano ni Renato. Magnanakaw siya ng disenyo para ibenta sa malaking kumpanya, sabi ni Tomas. Gagamitin niya ang pera para patunayang financially stable siya sa korte at para bayaran ang mga utang niya. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Marian, halo ang galit at takot. Tumingin si Tomas sa mga blueprint na nakalatag sa mesa. Tumingin siya pabalik kay Marian at pagkatapos ay sa mga matatapang na teenager na nasa harap nila. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, pero maaring maging susi sa kanilang tagumpay. May ideya ako, sabi niya. Hindi tayo gaganti. Hindi tayo bababa sa level nila.
Huminga siya ng malalim, pero kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Ang ideya ni Tomas ay simple ngunit napakatalino. Kung gusto ni Renato na magnakaw, pagbibigyan nila siya, ngunit hindi ang tunay na disenyo ang ibibigay nila. Sa sumunod na 2 araw at 2 gabi, halos hindi natulog si Marian. Habang si Tomas at ang mga pinagkakatiwalaan nilang residente ay nagbabantay sa site, si Marian naman ay abala sa loob ng bahay ni Lola Teresa. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya, muli siyang gumuhit. Gumawa siya ng isang bagong set ng mga blueprint. Sa unang tingin, halos magkapareho ito sa orihinal. Ang forma ng bahay, ang sukat, ang itsura, lahat ay nandoon. Ngunit sa mga teknikal na detalye, sa mga bagay na tanging isang bihasang arkitekto o engineer lang ang makakapansin, doon niya itinago ang mga lason. Binago niya ng bahagya ang mga kalkulasyon para sa halo ng semento. Ginawa itong mas mahina. Iniba niya ang anggulo ng mga trusses sa bubong na magiging dahilan para bumigay ito sa malakas na hangin. Naglagay siya ng mga maliliit at halos hindi mapansing mga depekto sa pundasyon. Sa madaling salita, gumawa siya ng isang blueprint para sa isang bahay na tiyak na babagsak. Ito ang kanilang pain, ang kanilang patibong. Sigurado ka ba dito, Marian? Tanong ni Tomas, habang pinagmamasdan niya ang halos perpektong kopya ng pekeng plano. Delikado ito. Mas delikado kung kukunin nila ang anak ko, Tomas, sagot ni Marian. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Kung gusto niya ng laro, bibigyan ko siya ng laro. Pero sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Habang abala si Marian, gumawa rin ng sariling hakbang si Tomas. Mayroon siyang isang dating kaklase na nagtatrabaho ngayon bilang junior executive sa Mega Build Corporation. Tinawagan niya ito. Larry, pare, kamusta? Sabi ni Tomas sa telepono. May itatanong lang sana akong chismis. May project ba kayong tinitingnan para sa mga low-cost housing? May nag-aalok kasi sa amin, baka pareho lang. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mananakaw ang intellectual property rights ng partner ko. Hindi niya sinabi ang lahat, ngunit sapat na iyon para magtanim ng duda. Nang gabi bago ang nakatakdang presentasyon ni Renato, isinagawa nila ang plano. Inilagay ni Marian ang pekeng set ng blueprint sa eksaktong lugar kung saan iniwan niya ang orihinal. Ang tunay na plano ay maingat na itinago ni Lola Teresa sa ilalim ng kanyang banig. Si Kiko at ang kanyang mga kaibigan ay muling nagtago sa kanilang pwesto. Hawak ang kanilang mga cellphone, handa nang mag-record. Hindi sila nabigo. Bago maghating gabi, dumating si Renato. Gaya ng dati, maingat siyang pumasok sa kubol. Kitang-kita sa video ang pagkuha niya sa nakarolyong pekeng blueprint at mabilis na pag-alis. Ang hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay dokumentado. Hawak na nila ang lahat ng kailangan nila. Ang pekeng plano, ang video ng pagnanakaw, at ang testimonya ng mga kabataan. Kinaumagahan, habang naghahanda sina Marian at Tomas na pumunta sa Maynila para harapin ang Mega Build Corporation, lumapit si Lola Teresa. May inabot siyang isang maliit na baon ng kanin at adobo. Para sa biyahe ninyo, sabi ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang apo. Huwag kang matakot, Marian. Ang bahay na itinayo sa katotohanan ay hinding-hindi magigiba. Hinawakan ni Marian ang kamay ng kanyang lola. Salamat, Paula. At siguraduhin mong matibay ang tunay na bahay, apo. Pabirong dugtong ng matanda na may kumikinang ngiti sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni Marian. Alam niyang tama ang kanilang ginagawa. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatanggol sa kung ano ang tama, sa kanyang anak at sa kanyang dignidad. Sumakay sila sa bus na patungong syudad. Ang bawat kilometro ay palapit ng palapit sa araw ng paghuhukom. Ang conference room ng Mega Build Corporation ay malamig at tahimik. Ang mahabang mesa
na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga lalaki at babaeng naka-eleganteng business suit. Sila ang board of directors. Sa gitna, nakaupo ang CEO ng kumpanya, isang matandang lalaki na may seryosong mukha. Sa harap, buong kumpiyansang nakatayo si Renato. Isang malaking screen sa likod niya ang nagpapakita ng mga slide ng kanyang disenyo. Si Sofia ay nakaupo sa unang hilera. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. At kaya, mga ginoo at ginang, pagtatapos ni Renato sa kanyang presentasyon, ito ang kinabukasan housing project. Isang solusyon na hindi lang practical at cost-effective, kundi isang tunay na pag-asa para sa ating mga kababayan. Isang disenyong orihinal na galing sa akin. Nagpalakpakan ang ilang miyembro ng board. Ngumiti si Renato. Pakiramdam niya, hawak na niya ang tagumpay. Isang kahangahangang presentasyon, Mr. Santos, sabi ng CEO. Ngunit bago kami magdesisyon, meron pa tayong 2 bisita na gustong magbahagi ng kanilang pananaw. Bumukas ang pinto sa likod ng conference room. Dahan-dahang pumasok si Marian. Kasunod niya si Tomas. Ang nangiti sa mukha ni Renato ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng gulat at pagkatulala. Si Sofia naman, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Anong ginagawa ninyo dito? Nauutal na tanong ni Renato. Magandang umaga po sa inyong lahat, bati ni Marian sa board. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Hindi niya tiningnan si Renato. Ang pangalan ko po ay Architect Marian Santos at ang ipinresenta po sa inyo ni Mr. Santos ay pag-aari ko. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Isang malaking kasinungalingan. Sigaw ni Sofia mula sa kanyang upuan. Patahimikin ang ginang, utos ng CEO. Ipinagpatuloy ni Marian. Maganda po ang disenyong yan. Nakakahanga. May isang problema nga lang po. Naglakad siya palapit sa screen. Itinuro niya ang isang bahagi ng blueprint. Ang disenyong niya na ninakaw niya ay isang patibong. Sa tulong ni Tomas, ipinaliwanag ni Marian, isa-isa, ang mga nakatagong depekto sa planong hawak ni Renato. Ang maling halo ng semento, ang maling anggulo ng bubong, ang mahinang pundasyon. Kung itatayo ninyo ang bahay na yan, Ginoo, babagsak po yan sa unang malakas na ulan at hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi buhay. Namutla si Renato. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. At kung kailangan ninyo ng patunay kung sino ang tunay na may-ari ng konsepto, sabi ni Tomas, inilabas niya ang isang laptop at ikinonekta ito sa projector. Sa malaking screen, malinaw na ipinakita ang video, ang madilim na construction site, ang pagpasok ni Renato, ang pagnanakaw niya sa blueprint, bawat segundo ay nakunan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Renato. Ang mukha niya ay kulay abo na. Si Sofia naman ay napayuko, hindi makatingin kanino man. Ang hiya. Ang kahihiyan ay halos pisikal na maramdaman sa hangin. Ang matandang CEO ay tumayo. Tiningnan niya si Renato nang may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marian. Congratulations, Architect Santos, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Your house is built on a strong foundation. His is built on lies. Tumayo rin ang isa pang board member, si Mr. Lim, isang lalaking kilala sa kanyang integridad. Lumapit siya kay Marian. Interesado kami sa tunay na plano mo, Architect. Mag-set tayo ng meeting. Tapos na ang lahat. Walang imik na tumayo sina Renato at Sofia. Naglakad sila palabas ng silid. Walang tumingin sa kanila. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga yabag sa sahig. Isang tunog ng pagkatalo at kahihiyan. Nang sumara ang pinto ng elevator sa kanilang likuran, nakita ni Marian ang refleksyon nila sa makintab na metal. Ang dating matapang at mapagmataas na mag-ina
Ngayon ay mukhang basang sisiw, talunan, at walang dangal. Sa labas ng gusali, huminga ng malalim si Marian. Tumingala siya sa langit. Asul na asul ito at walang bahid ng ulap. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang malaya na siya. Lumipas ang ilang linggo. Ang tagumpay sa Megabuild Corporation ay nagdala ng bagong pag-asa sa proyekto ni Marian. Nakuha nila ang funding na kailangan. Ang bahay pag-asa ay muling nabuhayan. At sa pagkakataong ito, mas matatag at mas malaki pa kaysa dati. Ang buong komunidad ay muling nagkaisa. Maging si Mang Cardo ay bumalik. Humingi ng tawad kay Marian at naging isa sa mga pinakamasipag na voluntaryo. Si Marian naman ay abalahin sunod-sunod ang mga meeting, ang mga pagbisita sa site. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin matahimik. Ang anino ni Renato at Sofia. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa bahay ni Lola Teresa, isang lumang jeep ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito si Renato. Mag-isa lang siya. Payat na payat. Gusot ang damit at ang kanyang mga mata ay pagod. Wala na ang dating kayabangan. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang lalaking talunan. "Marian," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Marian. Hinintay niya lang ang susunod nitong sasabihin. "Nabalitaan ko na itinuloy mo na ang kaso para sa sole custody," sabi ni Renato. "Pakiusap, Marian. Huwag mong gawin yon. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin." Nalaman ni Marian mula sa mga tsismis na matapos ang iskandalo, lahat ng pinagkakautangan ni Renato ay sabay-sabay na naningil. Napilitan silang ibenta ang bahay, ang kotse, ang lahat. Si Sofia ay bumalik sa probinsya nito sa Bicol, dala ang kahihiyan. Si Renato ay naiwang mag-isa. Walang trabaho, walang pera. Tiningnan ni Marian ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang lalaking dumurog sa kanya. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng galit o ng saya dahil sa wakas ay nakaganti na siya. Pero wala. Ang tanging naramdaman niya ay awa at pagod. Pagod na siyang magalit. Pagod na siyang masaktan. "Bakit, Renato?" tanong niya. "Bakit mo ginawa ang lahat ng yon?" Umiling si Renato at sa unang pagkakataon, nakita ni Marian ang mga luha sa kanyang mga mata. "Natakot ako, Marian. Baon ako sa utang. Akala ko, kapag naging mas matagumpay ka kaysa sa akin, lalo akong lulubog. Inggit at takot. Iyon ang dahilan. Patawarin mo ako." Ang salitang patawad. Matagal niya itong hinintay. Ngunit ngayong narinig na niya, parang wala na itong bigat. "Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, Renato," mahinang sabi ni Marian. "Pero ayokong maging katulad ninyo. Ayokong gamitin ang anak natin para manakit." Pumasok siya sa loob ng bahay at kumuha ng sobre mula sa kanyang pitaka. Inabot niya ito kay Renato. "Ano to?" "Kaunting pera. Para sa pamasahe mo. Magsimula ka ulit. Hanapin mo ang nanay mo. Ayusin ninyo ang buhay ninyo." Tinitigan ni Renato ang pera. Pagkatapos ay si Marian. Hindi siya makapaniwala. "Hindi ko kukunin ang full custody," sabi ni Marian. "Pero sa akin pa rin siya titira. Pwede mo siyang dalawin kahit kailan mo gusto. Basta't ipangako mong magiging mabuti kang ama sa kanya. Ipakita mo sa kanya na kaya mong magbago." Walang masabi si Renato. Tumango na lang siya, paulit-ulit, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tumalikod siya at naglakad palayo, isang anino ng dati niyang sarili. Nang mawala na siya sa paningin, doon lang bumagsak ang mga luha ni Marian, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Tomas na naghihintay. Napanood nito ang lahat mula sa bintana. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito at niyakap siya. Sa yakap na yon, naramdaman ni Marian ang kapayapaan. Nang kumalas sila,
May ngiti sa mga labi ni Tomas. Handa ka na bang pag-usapan ang susunod nating proyekto? Anong proyekto? Tanong ni Marian. Hinawakan ni Tomas ang kanyang mga kamay. Seryoso ang kanyang mga mata, ngunit puno ng pagmamahal. Gusto kong maging bahagi ng buhay na to, Marian. Kasama mo, kasama ng anak mo. Gusto kong tulungan kang itayo ang tahanan natin. Hindi na kailangan ng salita. Sa ngiti at luhang muling pumatak sa mga mata ni Marian, nakuha na ni Tomas ang kanyang sagot. 1 taon ang lumipas. Ang dating bakanting lote na puno lang ng talahib ay isa na ngayong munting komunidad. Nakatayo roon ang 10 bahay pag-asa. Bawat isa ay may munting hardin sa harapan at pinipinturahan ng masayang kulay. Mayroon ding isang maliit na palaruan sa gitna kung saan naghahabulan ang mga bata. Sa araw na yon, may isang simpleng selebrasyon. Ang inaugurasyon at pagbabasbas sa bagong community center, ang pinakamalaking bahay pag-asa sa lahat, na itinayo sa tulong ng Megabuild Corporation at ng walang sawang bayanihan ng mga residente. Nakatayo si Marian sa harap ng mga tao, sa tabi ni Tomas. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ngayon, ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses, kapag nagsasalita, ay puno ng inspirasyon. Siya na si Architect Santos, ang babaeng nagtayo ng mga bahay at nagbuo muli ng mga pangarap. Ang bawat bahay na ito, sabi ni Marian sa mikropono, ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Gawa ito sa tiwala, sa pagtutulungan, at sa pag-asang kayang-kaya nating bumangon mula sa kahit anong bagyo. Nagpalakpakan ang mga tao. Mula sa gilid, nakangiting nanonood si Lola Teresa. Katabi si Mang Cardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Hinawakan ni Tomas ang kamay ni Marian. Magkahawak kamay sila habang pinapanood ang pari na binabasbasan ang bagong gusali. Pagkatapos ng seremonya, habang kumakain ang lahat, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanila. Ang anak ni Marian, magta-3 taon na ngayon. May dala itong isang pirasong papel. "Mama! Papa Tomas!" Masayang sigaw ng bata. Inabot niya ang papel kay Tomas. Isa itong drawing, guhit kamay ng isang bata, ngunit malinaw ang mensahe. Isang malaking bahay, at sa harap nito ay 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata sa gitna. Naramdaman ni Tomas ang mainit na likido na namumuo sa kanyang mga mata. Binuhat niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat, anak. Ito ang pinakamagandang blueprint na nakita ko sa buong buhay ko." Tumingin siya kay Marian at sa kanilang mga mata, nag-usap ang kanilang mga puso. Ito na ang kanilang pamilya. Habang papalubog ang araw, nakatanggap si Marian ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isa lang itong picture message. Isang litrato. Si Renato, kasama si Sofia, sa harap ng isang maliit na karinderya sa probinsya. Payak lang ang kanilang buhay, ngunit sa litrato, nakangiti sila. Isang ngangiting totoo. Sa ilalim ng text, may isang maikling mensahe. "Salamat sa pagpapatawad." Ngumiti si Marian at binura ang mensahe. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Inakbayan siya ni Tomas. Pinanood nila ang kanilang anak na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanilang tawanan ay sumasabay sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Masaya ka ba?" tanong ni Tomas. Sumandal si Marian sa balikat niya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan isang bagong buhay na naman ang nagsisimulang mabuo. "Sobra," sagot niya. "Dahil sa wakas, natagpuan ko na ang tunay kong tahanan." Ang tahanan na yon ay hindi lang ang bahay na nakakatayo sa kanilang likuran. Ang tahanan na yon ay ang pagmamahal ni Tomas, ang halakhak ng kanyang anak,
ang respeto ng komunidad, at higit sa lahat, ang kapayapaan sa loob ng kanyang puso. Isang tahanan na itinayo sa pinakamatibay na pundasyon sa lahat, ang pagmamahal sa sarili. 5 taon ang lumipas. Ang gabi ay tahimik sa munting bahay ni na Marian at Tomas. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang mahinang tunog ng mga alon mula sa di kalayuan. Tulog na ang 2 nilang anak, ang panganay na babae at ang bunsong lalaki na kamukhang-kamukha ni Tomas habang nagliligpit ng mga lumang gamit sa isang aparador. May nahulog na isang manipis na notebook mula sa isang lumang libro. Pinulot ito ni Marian. Ang notebook na yon, ang talaarawan niya mula sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Umupo siya sa may bintana, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay niya noon ay nanginginig, puno ng mga binurang salita at mga mantsa ng luha. Sa huling pahina, may isang sulat na isinulat niya para sa kanyang sarili. Isang sulat na halos nakalimutan na niya. Para sa Marian ang hinaharap, kumusta ka na? Sana, masaya ka na. Sana, hindi ka na umiiyak gabi-gabi. Sana, nakakain ka na ng maayos. Nakakatulog ka na ba nang walang takot? Ngayon, habang sinusulat ko ito, pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Walang halaga. Isang basahan na ipinagtabuyan. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang tanging alam ko lang, kailangan kong mabuhay para sa anak ko. Sana, kung binabasa mo man ito, napatawad mo na sila. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sana, natuto ka ng mahalin ang sarili mo, higit pa sa pagmamahal na inaasahan mo mula sa iba. Sana, muli kang nagtayo ng mga pangarap. At sana, sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay ikaw mismo. Nagmamahal ang durog mong sarili. Dahan-dahang isinara ni Marian ang notebook. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito ang dating mapapait na luha. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw niya ang mga ilaw mula sa mga bahay pag-asa na kumikinang sa dilim na parang mga bituin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran. "Gising ka pa pala, mahal ko," sabi ni Tomas. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inabot nito ang isa sa kanya. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin," sagot ni Marian habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. "Malayo na nga," sabi ni Tomas. "Pero ang pinakamahalaga, narating natin ito ng magkasama." Ininom nila ang kanilang tsokolate sa katahimikan, magkayakap, habang pinagmamasdan ang tahimik na komunidad na kanilang binuo. Hindi na kailangang sagutin ni Marian ang sulat mula sa kanyang nakaraan. Ang sagot ay nasa init ng yakap ng kanyang asawa, sa mahimbing na pagtulog ng kanyang mga anak, at sa kapayapaang nararamdaman niya sa bawat paghinga. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan, at sa pagkakataong ito, alam niyang hinding-hindi na ito magigiba.